Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Malaking barko ng Korea dumating sa bansa, military exercise ng Pilipinas at Australia sa West Philippine Sea tuloy na, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, at shoutout muna sa inyo. Isang good news na naman ito mga ka-aerial, matapos ang pagdating ng mga malalaking warship at barko ng ibang bansa sa bansa natin, ay may bagong dumagdag na malaking warship ulit, na ngayon ay nasa Pilipinas na. Dumating sa bansa ang malaking barko ng Republic of Korea Navy na Chonja-bong LST-687, sinasabi na bahagi ng pagbisitang ito ay ang Pacific Partnership 2023, kasunod ng pagdating din ng isa pang malaking barko ng Estados Unidos na USS Pearl Harbor na ngayon ay nasa La Union. Nakadaong din dito ang malaking barko ng South Korea. Habang inaprubahan ni Pangulong Marcos at ng gobyerno ng Australia ang mga plano na magsagawa ng magkasanib na patrol sa dagat sa South China Sea o West Philippine Sea, pinaplano pa rin namin ang mga detalye, ngunit sa esensya, ang joint patrol ay inaprubahan ng Pangulo at ng pamunuan ng Australia, sabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. sa isang panayam. Ito ay upang matiyak na mapanatili natin ang isang libre at bukas na Indo-Pacific, lalo na ang isang internasyonal na kaayusan na nakabatay sa mga patakaran. Dagdag niya, magtatapos na ngayong araw ang exercise Alon 2023, ang kauna-unahang bilateral amphibious exercise sa pagitan ng Pilipinas at Australia na suportado ng US Marine Corps. Nauna nang muling pinagtibay ng Australia ang malakas na suporta nito sa desisyon ng The Hague noong 2016, na nagpawalang bisa sa 9-dash line ng China na halos umaangkin sa buong West Philippine Sea. Sa magkasanib na pahayag, ipinangako ni Australian Defence Minister Richard Marles at Defence Secretary Gilbert Teodoro na posibleng magsagawa ng joint bilateral patrols kasama ang Pilipinas. Nangangahulugan ito na ang Australia ay sumali sa US at Japan sa pakikipagtulungan sa AFP upang isagawa ang pinagsamang mga aktibidad sa maritime, na pagkasunduan namin ang kahalagahan ng lahat ng estado na ligtas at propesyonal, habang iginagalang at sinusunod ang internasyonal na batas, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea, at muling pinagtibay namin ang aming malakas na suporta sa 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award, pahayag ng magkasanib na pahayag nina Marles at Teodoro. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.